Kung wala raw talaga kinalaman sa pagkamatay ng broadcaster na si Jerry Ortega, dapat daw wag na magtago ang mga suspect na si dating Palawan Governor Joel Reyes at ang kapatid niyang si Coron Mayor Mario Reyes. Yan ang hamon ngayon ng pamilya Ortega. Tig 2 milyong piso ang patong sa ulo ng magkapatid na Reyes para sa kasong murder. Pero matapos magdesisyon ng Court of Appeal sa ipawalang bisa ang ikalawang DOJ panel na nagsasangkot sa mga Reyes, nagbabala ang kampo ng mga suspect na ipababawi nila ang warrant of arrest na nakahain sa magkapatid. Nilareklamo rin daw nila ang sino mga aresto sa Reyes Brothers ngayong nagbabanga na ng desisyon ng Court of Appeals. Ang desisyon ng Court of Appeals sa ipawalang bisa ang ikalawang DOJ panel na nagsasangkot sa Reyes Brothers sa pagkamatay ni Jerry Ortega. Yan ang ating tatalakayin ngayon. Para po sa ating talakayan, narito ngayon sa studio si Mika Ortega, isa po sa mga anak ng napatay na broadcaster na si Doc Jerry Ortega. Mika, good morning ha. Good morning po. Okay, so ayun, nung una ko kayong hininga na medyo hindi pa handa yung pamilya, di ba? So naipaliwanag na ba ni Attorney Alex na parang bagamat ang dating sa mga balita nabasura yung kaso ng pagpatay sa magkapatid na Reyes kay Governor at kay Mayor, hindi pa naman sila parang off the hook, so, kung babalikan natin yung insidente, 2011, January yun, talaga ba nung time na napatay ang iyong ama, yung pamilya, si Governor Joel na agad ang suspect ninyo? I can't speak for everybody in the family. May iba-iba kasi kami ng mga kutob. Ako personally, ang tingin ko nun, the bullet could have come from anywhere. Pwedeng kahit sino nagpapatay sa kanya sa dami niyang ini-expose. Kasi sa trabaho niya rin, Ganun po talaga. Pero, so, kami, as a family, what we did was yung talagang hinintay namin na magkaroon ng evidence. Actually, si Daddy din, si Doc Jerry, naniniwala siya na hindi porket nasaktan ka, tama ka na lagi. Diba? Dapat hinahanap mo rin yung mga ebidensya, dapat hinahanap mo rin kung ano yung tamang gawin. So kami, we were very careful. Kahit na po nung lumabas na yung mga unang initial na mga evidence, hindi po kami agad nagturo. We were only saying na if may kinalaman siya, dapat siyang panagutin. Pero nung talagang itinuro na siya directly, that's when we filed the complaint. At sa ngayon, medyo sinisisi ng Court of Appeals, yung si Secretary Laila de Lima mismo dahil doon sa pagbuo daw ng second panel na mag-imbestiga dito. Paano nag-react ang pamilya dito? Well, initially, kasi since yun nga, nung una po kasi, wala naman po tayong copy nung CA ruling, kami po, as a family, nanlumo kami kasi akala namin for the past 22 months na nakikipaglaban para sa hustisya, parang napawalang bisa, uulit na naman, ganyan. Pero nung nabasa nga po ng mas masinsinan at mas nasuri itong CA ruling, nakita po natin na hindi po pala yun. Ang sinasabi lang po doon is procedural. Yung procedure lang na ginawa daw po ni Secretary Laila de Lima ay hindi po tama. Yun yung sinasabi ng CA. Pero hindi doon sa merito ng kaso? Hindi po sa merito ng kaso. Hindi po pinag-usapan yung evidence, hindi pinag-usapan na dismiss na siya, hindi ni-recall yung warrant of arrest. Nais din ng kampo ni na Governor at Mayor Reyes na bawiin yung warrant of arrest laban sa kanila at i-dismiss na rin itong kasong murder. Yun ang kanila namang interpretasyon dito sa desisyon ng CA. Opo, yun nga po. At yung kami nga, yung initially, naniwala kami sa ganong klase ng interpretation. Pero looking closely at it, the CA ruling did not explicitly say it. Hindi po nila nilagay doon, hindi nila sinabi na wala na ang kaso, hindi nila sinabi na wala na ang warrant of arrest. At pag ganyan po kasing ruling, ang pagkakaintindi po natin, dapat sinasabi talaga kung yun ang kanilang desisyon. Hindi po pwede na kumbaga dagdagan natin yung kanilang sinabi. At may hamon kayo dito sa magkapatid? Opo, hinahamon po natin sila na kung talagang wala na talaga itong kaso at wala na yung warrant of arrest, pwede na po silang lumitaw. Okay. Matagal na rin pinaghahanap, at doon sa nakausap ko nga na witness na hawak kaugnay nung mga peking pasaporte, tsaka yung anomalya sa immigration, posibleng nasa Vietnam at Thailand, itong si Governor at si Mayor. Na, kontento na ba kayo sa paghahanap ng mga otoridad o Hindi po kasi natin pwedeng pangunahan din I mean, kami naman, family, we don't expect naman na sasabihin nila lahat ng information sa amin. Pero syempre, nag-hope pa rin kami at umaasa na sana mas paigtingin, mas pabilisin yung paghuli at pagdakip dito sa magkapatid. Okay. Mika, salamat Mika Ortega po, anak ng nasawing broadcaster si Doc Jerry. At samantala, sa naging pahig naman po ni Attorney Ferdinand Topacio, abogado po ng magkapatid na Reyes,
Ang desisyon daw ng Court of Appeals ay nagpapawalang bisa sa ikalawang panel na binuo ng DOJ. Ibig daw sabihin yan, ang sinagawang investigasyon nito na yung mga resolution na inilabas at binigay ng impormasyon sa korte ay dapat daw ituring na null and void o walang bisa. Tila hindi raw katarungan ang nais pairali ng mga Ortega. Reckless, unethical at pambabastos din daw sa korte ang gawa ngayon ng pamilya. Okay, so patuloy nating babantayan po ang kasong yan. Diyan po nagtatapos ang ating talakayan.